Alam nating lahat kung ano ang role ng mga puno at mga halaman ng ating kalikasan. At di ba nga, ang natural beauty ng Pilipinas ang isa sa ibinibida natin sa buong mundo. Ang mga halaman at ang mga puno ay maihahalin tulad mo sa isang baga ng tao. Ito ang hininga ng mundo at lahat ng buhay ay umaasa sa hininga na ito. Maaaring marami ang hindi maniniwala kung sasabihin ko na mayroong gubat pang natitira sa Maynila. Tama ang narinig nyo. At dahil nga dito ay binansagan itong huling gubat ng Maynila. Pero kilala din ito bilang The Last Lang of Manila. Ito ang Arroceros Forest Park, ang kahuli-huling gubat sa napakalaking konkretong syudad ng Maynila. Matatagpuan ito sa Antonia Villegas Street na dating tinatawag na Kalye Arroceros, tumutumbok naman sa may ermita. Na-develop ang kulang-kulang 3 ektaryang kagubatan na ito noong 1973. Mayroon itong higit sa 60 iba't ibang lahi ng uri ng mga puno, bukod pa sa 8,000 uri ng mga halaman. At ang mga halaman at ang mga punong ito ay bumubuhay naman sa higit 10 lahi ng mga ibon. Sa kabila ng maliit na lupaing ito ay itinuturing itong napakahalagang parte ng Maynila at pinangangalagaan nga ito ngayon ng nasabing syudad. At sa tulong na rin ng Winner Foundation, isang NGO o private environmental group. Halos nasa sentro ng Maynila ang Arroceros Forest Park. Sa bandang norte lang ng Maynila City Hall na halos kahilera lang din ng Intramuros. Na-develop ito ayon sa disenyo ni Architect Wilfredo Dizon sa tulong na rin ng Bulacan Garden Corporation. Sa ngayon ay mayroon itong 3,500 na buhay pang mga puno. Acacia, agoho, anahaw, fire tree, kamagong, mahogany, mulave, at nara ay ilan lang sa mga ito. Masarap sanang maglakad-lakad sa loob ng nasabing forest park, ang Arroceros Forest Park. Kaya lang sa ngayon sarado na ito. Matagal ko nang gustong pumasok dito, kaya lang medyo nahuli ang lolo nyo. Alam nyo ba na ang mismong lugar na kinalalagyan ng Arroceros Park ay dating tinatawag na Parian kung tawagin. Ibig sabihin, parang pasyalan, parian o paroon o parito, parang ganon. At dati rin itong lugar kung saan nagkakaroon ng ugnayan sa pamamagitan ng kalakalan ang mga Chino at ang mga Pinoy, pati na rin ang mga Espanyol noong panahon pa ng mga Kastila. Mga 19th century lang naman yon. At nasa lugar lang naman ito, dati nakatayo ang tinatawag na Kompanya General del Tabacos del Pilipinas. Isa itong napalaking pabrika na syempre tabako. Kaya naman patok na patok sa mga Pilipino. Teka, matanong ko lang, ilan kaya ang nagkalang cancer sa mga tabako na ginawa ng pabrika na ito? At nung pumasok naman ang mga bantay sa lakay ng mga Amerikano noong panahon pa ng Kastila upang palayain nga tayo sa mga ito, ay nagsilbing himpilan ang parking ito ng mga sundalong Kastila. At nang makalaya na nga ang Pilipinas sa Espanya, ay nagsilbing paderna ng Department of Education ang mga barracks na iniwan ng mga mananakop. Pero noong 1993 ay nilipat sa Pasig ang nasabing sangay ng gobyerno, ang Department of Education. At sa pangunguna nga ni unang ginang ng nooy presidenteng si FBR na si Amelita Ramos ay ginawa na ngang forest park ang nasabing lugar. At take note, ang higit 3,000 buhay na puno sa Arroceros Park ay tinatantyang mga centennial trees na ibig sabihin ay 100 taon na ang buhay ng mga ito. Imagine niyo, higit 100 taon ang mga punong na nabuhay doon sa lugar na yon. Kung may mga mata at bibig kaya ang mga punong ito, ano-ano kaya mga kwento ang maririnig natin sa kanila? Sana one of these days makausap ko ang isa sa mga puno na ito. I can't wait for that day, man. Kaya nga lang, noong 2003 sa ilalim ng pamumuno ng Noy Alcalde ng Maynila na si Ginoong Lito Atienza ay sinara sa publiko ang forest park na ito upang ma-develop ang maliit na parte nito. Sa kabila ng maraming pagtutol, ay naituloy pa rin ang pagde-develop ng ilang parte ng lugar ng Arroceros Park at naitala nga na hindi bababa sa 6,000 puno ang namatay. Ibig sabihin, baka noong mga panahon na yon ay 2,000 puno na lang ang natira na buhay. Nakapanghinayang, napakaraming buhay ang nasayang. Pero noong 2007 ay isinapubliko ulit ito. Masaya na naman ang mga tao. Pero noong nakaraan lang ay ipinasara ulit ito. Sa ngayon ay pinangangalagaan ang munting gubat na ito ng isang tao lamang. Matindi pa ron, senior citizen pa ang nangangalaga rito.
Pero siguro malakas pa naman si Lolo dahil nakita ko siya talagang nililinis naman niya ang buong paligid o ang buong kapaligiran. Nanganganib so ngayon ang huling gubat ng Maynila dahil nagiging mainit ito sa mga mata ng mga land developer dahil nga sa napaka-perpektong lokasyon nito para sa mga establishmentong gustong ipatayo dito. Parang napapabalita yata na tatayuan ito ng isang malaking stadium. Parang katulad nun yung matatagpuan sa may Bulacan. Ang laki nun, pre. Kung ako ang masusunod, hindi ako papayag na patayin pa ng mga tao o tuluyang burahin pa sa mapa ng Maynila ang kahuli-hulihang gubat nito. At kung magkakaroon lang ako ng pera, ay ako na mismo ang bibili nito. Aalagaan at poprotektahan ko ang tahanan na ito. Walang kakayahan o karapatan na makipaglaban sa inobasyon ang mga nilalang na naninirahan dito o sa gubat na ito. Kasi sa tingin ko, ang mga tao lang din naman ang susi upang mapanatili ang natural nitong buhay. Ang Arroceros Park, ang kahuli-huli ang buhay ng Maynila. Muli ay nagpapasalamat ako sa pagbibigay nyo ng maikling oras sa panonood ng syempre maikling video na ito. At lagi nyong matatandaan na maging mapanuri at laging maging mapagmasid dahil sigurado ako na marami pa tayong hindi nalalaman at marami pa tayong dapat protektahan. Maraming salamat uli mga kaibigan.